Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Malinaw sa Biblia na ang kaluluwa ay namamatay. Pakisuyong panoorin nyo ang nakaraang paksa o topic na ipinahayag ko tungkol sa kaluluwa at impyerno. Ang espiritu naman na umaalis sa tao pag siya ay namatay ay ang hininga ng buhay o oxygen na bumabalik sa Diyos dahil siya ang nagbigay nito at may-ari ng hangin o ating hininga. Pakibasa nyo ang Genesis 2:7, Ecclesiastes 12:7 at Ezekiel 18:4. Ang hininga ng buhay o oxygen na ito ay walang buhay, walang pag-iisip at walang damdamin. Kaya kung ang kaluluwa ay namamatay at ang hininga o espiritu ng tao ay wala namang buhay, isip at damdamin, sino ang mga dumadalaw sa mga tao na tinatawag na mga multo o ghost sa Ingles? Sa direktang sagot, iyon ay ang mga demonyo ni Satanas. Bakit sila nagpapanggap na mga kaluluwa o espiritu ng mga namatay na? Upang maniwala tayo na ang mga patay ay nabubuhay pa rin sa ibang katauhan. Tandaan na sinabi ng Diyos kay Eva na pag sumuway o lumabag sila sa utos niya, sila ay mamamatay. Pero sinabi ni Satanas ang kabaligtaran, hindi kayo mamamatay. Basahin natin sa Genesis 3, talatang 4. Ganito ang sabi. At sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Pero si Eva at si Adan ay namatay at lahat ng kanilang naging mga anak, pati na tayo, ay mamamatay din. Kaya si Satanas ay nagbangon o nag-imbento ng panibagong kasinungalingan na ang tao raw ay patuloy na nabubuhay sa ibang katauhan pagkatapos mamatay. Ito ay kabaligtaran ng sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay wala ng alam at babalik lang sa lupa. Pakibasa nyo na lang uli ang Genesis 3:19, Ecclesiastes 3:19 at 20, at Ecclesiastes 9:5 at 6, Ezekiel 18:4, Juan 11:43 at 44, at Roma 6:7. Pakibasa nyo na lang sa inyong mga Biblia. Kaya para masuportahan ang kanyang kasinungalingan, ginagamit niya ang kanyang mga demonyo upang magpanggap
na mga kaluluwa at espiritu na mga namatay. Kaya ipinagbabawal ng Diyos ang pagsangguni o pakikipag-ugnayan sa mga patay at espiritista. Basahin natin ang Levitico 19:31. Ganito ang sabi, "Huwag kayong hihingi ng tulong sa mga espiritista at huwag kayong kukonsulta sa mga manghuhula para hindi kayo maging marumi dahil sa kanila. Ako ang Diyos niyong si Jehovah." Saan ba nanggaling ang mga demonyong ito? Bueno, sila ay dating mga anghel o mga anak ng Diyos na nasa langit. Pero sila ay naakit sa magagandang babae. Basahin natin ang Genesis 6:2. Ganito ang sabi. Napansin ng mga anak ng tunay na Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. Kaya kinuha nila bilang mga asawa ang lahat ng magustuhan nila. Kaya nagkatawang tao ang mga anghel at kumuha ng babae para gawing asawa. Iyon ay ipinagbabawal ng Diyos. At ang mga anak nilang higante na tinatawag na mga Nephilim ang nanguna sa pagpapalaganap ng kasamaan sa lupa noong bago ang pambuong daigdig na baha noong panahon ni Noe. Sa ngayon, ang mga demonyo pa rin ang nagpapalaganap ng mga kasamaan at kasinungalingan dito sa lupa. Ito ay sa pangunguna ng kanilang pinuno, si Satanas na Diablo. Basahin natin ang Apokalipsis 12:9. Ganito ang sabi, "Kaya inihagis ang malaking dragon, ang orihinal na ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas na nagliligaw sa buong mundo. Inihagis siya sa lupa at ang mga anghel niya ay inihagis na kasama niya." Kaya si Satanas at ang mga demonyo niya ay hindi na nakakaakyat sa langit na tirahan ng Diyos na gaya ng dati. Basahin natin ang Job 1:6. Ganito ang sabi, "At dumating ang araw na ang mga anak ng tunay na Diyos ay tumayo sa harap ni Jehovah at sumama rin si Satanas." Kaya sa ngayon, si Satanas at ang kanyang mga anghel ay dito na lang sa lupa gumagawa ng pandaraya. At isa nga sa kanilang pandaraya ay ang pagpapanggap o pagkukunwari na sila ang mga kaluluwa o espiritu ng mga namatay na. Ito nga ay tinatawag na multo o ghost sa Ingles. Kaya ngayong alam nyo na hindi
ang mga kamag-anak niyong namatay o mga mahal nyo sa buhay o kahit sino pamang namatay na ang nagpapakita sa inyo bilang mga multo, ay huwag na kayong maniwala na sila iyon. Dahil yon ay ang mga demonyo na nagpapanggap at nandaraya. Ang dapat niyong gawin ay tularan ang ginawa ni Jesus nang siya ay tuksohin ng dyablo. Basahin natin kung ano ang sinabi ni Jesus kay Satanas dito sa Mateo 4:10. Ganito ang sabi. Sinabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka, Satanas, dahil nasusulat, si Jehova na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Kaya kung sakaling kayo ay lapitan o dalawin ng mga tinatawag na multo, ay palayasin nyo at gamitin ang pangalan ng Diyos na si Jehova, gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.